May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa unang yugto ng ating main confession, basahin na natin ang ating confession na pinadala ng ating letter sender for tonight. Dear DJ Main, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Leia. Hindi ko alam kung tama ba na ikuwento ito. Pero parang mabigat kasi sa dibdib kapag ako lang ang nakakaalam. Huwag sana akong i-judge dito sa aking kwento. Need ko lang din na may masabihan para gumaan ang aking pakiramdam. Narito ang aking kwento, DJ Main. May isang lalaki na literal na umalog ang pagkatao ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Joel. Matagal ko na siyang kakilala. Magkabarkada na kami simula nung high school pa. May pagka-joker si Joel. Siya yung tipong laging patawa sa grupo at hindi mo siseryosohin ang mga hirit niya. May itsura si Joel kaya naman madaming babae na ang dumaan sa kanya. Hindi na kasi uso sa mga babae ang lalaking may itsura lang. Dapat malakas din ang sense of humor. Minsan, nagkayayaan ng inuman kaming barkada. Siyempre, may tawanan, kwentuhan, at may halo ng konting kalasingan. Napansin ko na medyo malagkit na ang titig ni Joel sa akin ng gabing ito. Nang maghating gabi na ay bigla akong nilapitan ni Joel at nagsabing, Lea, samahan mo naman ako. Nabitin kasi ako sa pagkain medyo gutom pa ako. Kain naman tayo sa fast food. Doon sa fast food na kulay pula at orange ang kulay. Pumayag naman ako dahil bigla akong nag-crave ng fried chicken. Kampante naman ako sa kanya at matagal na kaming magkaibigan kaya sumama ako. Habang nasa kotse na kami, ramdam ko ang daldal ni Joel. Pero may kakaiba akong naramdaman ng gabing ito. Hindi ko inisip masyado dahil baka epekto ng alak lang ito. Hanggang sa bigla siyang ngumisi at sinabing, may mas magandang kainan akong alam. Basta samahan mo ko ha. Akala ko naman ay biro lang hanggang sa napansin kong kumaliwa siya papunta sa isang establishment na kulay pula din. Nagulat ako. Kulay pulang motel na may Japanese logo. Pero dahil siguro sa tama ng alak ay hindi na ako tumutol. Para bang may tinig sa loob ko na nagsasabing, sige na Leia, just this once. Grabe na yung mga ganyan, mga biglang liko talaga. Yung mga pa-fried chicken na yan, kinulang pa nga Dapat sinamahan niya na ng pansit at saka ng sisig na masarap-sarap. Para naman total package na talaga. Bakit naman kasi hindi na lang naging totoo itong si Joel? Mamaya malalaman natin ang buong confession. Part 1 pa lang yan. Abangan nyo ang part 2 natin mamaya din. At tayo rin ay naka-livestream sa ating YouTube channel na 92.3 FM Radio Manila. At gusto kong batiin, magandang gabi sa iyo. Isa sa aking supporter, ayan, lagi nakikinig si Alvin Gabriel Rivera. Salamat sa pakikinig at sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. May mga sandali talaga, no? Kahit anong pigil natin, hindi mo kayang talikuran ang tawag ng damdamin. Sabayan pa ng init. Kaya naman, para sa lahat ng gabi na yun, here's I'll Make Love to You by Boyz II Men. At para sa part 2 ng ating main confession for tonight, ito na yung karugtong kanina ng confession ng ating letter sender na si Leia. Sabi niya nga kanina, pero dahil siguro sa tama ng alak ay hindi na ako tumutol para bang may tinig sa loob ko na nagsasabing, sige na Leia, just this once. Kaya naman pagpasok namin sa kwarto, umorder siya ng pagkain. Pero bigla niya akong tinanong, sigurado ka bang gusto mo pang kumain?
Hindi na namin halos natikman ang in-order namin basta bigla niya na lang akong hinila papuntang kama. Una ay mahigpit na yakap, tapos mabagal na halik hanggang sa unti-unti nang nagiging mapusok. Isa-isa niyang tinanggal ang mga damit ko. Damang-dama ko yung kamay niya sa likod ko. Tapos sa hita ko, mainit, mabilis, pero may halong lambing na para bang matagal na naming gustong gawin. Magkayakap kaming natapos sa kama, tahimik lang kami, hindi nagsasalita. May halong gulat at pagtataka sa aming mga isip dahil may bumabagabag din sa isip ko. Kasi ang totoo, DJ Main, may boyfriend ako at may girlfriend din siya. Bigla siyang humarap sa akin na may maamong muka. Sabay tanong na, pwede bang aking ka na lang? Napahinto ako sa moment na yon. Gusto ko din siyang angkinin, gusto ko siya na lang din muna. Pagkatapos ng gabing iyon ay bumalik kami sa realidad. Hinatid niya ako pauwi na parang walang nangyari. Gusto ko siyang angkinin ulit kahit alam kong mali. Ano ba ang dapat kong gawin? Nalilito ko sa nararamdaman ko. Mahal ko na ba si Joel? O nadala lang ako ng init ng aming mga katawan? Payuhan mo naman ako, DJ Main, from Leia. Ito yung mga pagkakamali ng isa o ng bawat isa sa atin pag tayo ay may karelasyon na hindi tayo natututong maging kontento. Kaya naman samahan niyo ako 11:30 para sa aking advice para dito sa ating main confession. At tayo ay naka-livestream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Pero naniniwala pa rin ako. Wala namang perpektong relationship, 'di ba? Kasi bawat desisyon na ginagawa natin dahil gusto natin 'to. Everything is a choice. Magstay sa isang relationship at ipaglaban ito, it's still a choice. Kaya naman, true love means never getting tired of starting over with the same person. So here's Back at One by Brian McKnight. Dito Basta lang yan. ako, ikaw ang baby ko, ha? Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight. Ilang minuto na lang yan. Kumapit ka na. Huwag ka nang bumitaw. At kanina nga nabasa na natin ang ating main confession. Si Leia na may kaibigan na ang pangalan ay Joel. High school pa lang sila, close na sila. At dumating ang isang araw o isang gabi na nagkayayaan at medyo may pakapilyo itong si Joel, ha. Binitbit at dinala na lang siya sa biglang liko. Akala niya kakain lang sila ng fried chicken. Well, masarap din naman kasi yung fried chicken doon, di ba? Aminin mo, pati ang pansit, pati ang sisig. Talaga ang dami mong makakain dyan. Simot, sarap talaga. Napalaban na itong si Leia. Pero ayun nga, nangyari na ang mga nangyari. Sad to say, hindi sila single. Parehas silang in a relationship. Alam naman ni Leia na mali, pero gusto niyang angkinin at gusto niyang maulit muli. Ano ba ang dapat niyang gawin dahil nalilito na daw siya sa nararamdaman niya? Well, ito na nga ibibigay ni DJ Main ang kanyang perspective. Pero bago yon, tayo ay naka-live sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Alam niyo, sa mga ganitong sitwasyon, at sa'yo, Leia, mahalagang tanungin mo muna ang sarili mo ng paulit-ulit. Kung hindi mo ba kung hindi mo na ba mahal ang iyong boyfriend, bakit mo nagawa ito? Ano ba talaga ang status ng relationship ninyo? At tanungin mo rin ang sarili mo na hindi kung mahal mo ba si Joel, kundi handa ka bang tanggapin ang lahat ng magiging consequences kung sakaling masundan yung nangyari sa inyo o ipagpatuloy nyo pa ito?
Kasi minsan hindi love ang nagtutulak sa atin, kundi yung emotion natin at yung physical na atraksyon na pinalakas pa ng pagkakataon at sitwasyon, di ba? Paano yun kung init na init ka na? Sinabayan pa ng alak. Mahirap talagang humindi dyan. Kumbaga nandun ka na sa laban, syempre ilalaban mo yan. Pero ang problema kasi dito sila ay in a relationship. Itong dalawang ito. Ikaw ba, Leia, ano ba ang values mo when it comes sa relationship? Kung sakaling ipagpatuloy nyo ito, tandaan mo may dalawang tao na madadamay. Hindi lang kayo ang maaapektuhan, kundi pati ang mga partners ninyo. Inalisan nyo na sila ng respeto na expected nilang makukuha nila ito sa inyo. So ano ba ang gusto mo ngayon, Leia? Kasi need mong mamili Ano bang gusto mo? Ang thrill at init ng sandali? O yung peace of mind in a long run? So sa bawat desisyon na gagawin natin, we only have two choices. Yes or no lang. At ang pinakamahirap gawin ay yung umiwas tayo sa tukso. Kahit gusto natin, pero alam nyo, dyan masusukat kung gaano kayo katotoo sa taong pinangakuan ninyo. At dyan masusukat ang isang relationship kung gaano kayo katibay. Yung nararamdaman mo ngayon ay hindi palaging katumbas ng pagmamahal yan, Leia. Pwedeng fascination, pwedeng desire. Pero hindi mo pwedeng i-label agad as love. Kaya huwag kang padalos-dalos na magdesisyon na baka sa huli, ikaw pa ang mawalan at masaktan. At huwag mong hayaan na magsalpukan ang guilt at desire. Kasi kung hindi mo aayusin yan ngayon, paulit-ulit lang itong magiging cycle. Magsisimula sa alaala, ng masasarap na init na inyong pinagsaluhan. Masasarap na moment na kayo ang gumawa. Tapos susundan na naman ng guilt yan. Tapos babalik na naman ang temptation kapag nagkita kayo. So paulit-ulit lang siyang nangyayari. Walang katapusan at walang patutunguhan. At mas lalong magiging magulo ang lahat. Need mo ng firm decision para din sa sarili mo at ikakabuti ninyong dalawa ni Joel. Kasi kung ipipilit mo yung gusto mo na ipagpatuloy ito, need mo talaga sumugal. Ang tanong, kaya mo bang sumugal? Kaya mo bang isugal yung tiwala na binigay sa'yo ng boyfriend mo? At kung ayaw mong maulit itong sa inyo ni Joel, wag mong hayaan na mangyari ulit yung mga triggers. Yung mga late night na kayong dalawa lang, may inuman. Kasi dyan na naman magkakaroon ng moments na pwedeng mag-lead papunta dun sa may fried chicken. Baka this time hindi lang fried chicken ang ma-order mo ha, maisama mo na yung sisig nila at pansit na may kalamansi. Kasi kahit gaano ka pa magdesisyon na hindi na, ayoko na, tama na yun. Kapag nasa parehong setup na, nako, mahirap pigilan yan. Kaya much better mag-step back ka na. 'Di ba? Lalo kung alam mong may inuman na naman kayo, may gatherings na naman kayo, umuwi ka na agad. Huwag ka na magstay ng matagal, lalo na kung alam mong nandun siya. Ang love, kapag totoo kasi, hindi kailangan itago yan. Hindi kailangan ninanakaw o nakaw na oras para lang kayo ay magkasamang dalawa. At hindi kailangan laging laban sa konsensya mo. Parang ang hirap gumalaw nun, no?
Hindi lahat ng matindi ang chemistry dapat pagpatuloy, lalo na kung ito ay mali. And Leia, try mo mag-reflect na tanungin yung sarili mo, bakit may nangyari sa inyo ni Joel? Kulang ba? Sa relasyon mo ngayon, may kulang ba? May hinahanap ka bang excitement, lambing, o atensyon na hindi mo nararamdaman o nabibigay sa'yo ng boyfriend mo? Kasi kapag nahanap mo yung root cause, mas maiintindihan mo ang sarili mo at alam mo kung papaano ka na makakaiwas sa tukso. O baka naman sadyang hindi ka lang marunong makontento. At kung sakaling maramdaman mo na mas gusto mo si Joel kaysa dito sa boyfriend mo, mas mabuti pang tapusin mo muna itong relasyon mo bago ka pumasok sa panibago. Mas okay pa yung umexit ka ng maayos. Kung hindi ka na masaya sa relationship, o feeling mo toxic na yung karelasyon mo, kahit gaano pa kayo katagal, wag mong paghihinayangan yung taon na yon. Kung hindi ka naman na talagang masaya, it's time to let go. Kesa yung niloloko mo na yung sarili mo, nag-i-stay ka na hindi ka masaya, niloloko mo din yung karelasyon mo. Mas mabuti pang magpakatotoo ka na lang. I-end na yung relationship mo nang sa ganun magawa mo yung mga gusto mong gagawin. May freedom ka. Wala kang takot sa bawat kilos na gagawin mo. Wala kang need i-hide. Kaya sa mga may relasyon ngayon, na while you're in a relationship tapos cheat pa kayo, nakakapambababae pa kayo, umexit ka na sa relationship mo. At ganun din si Joel, Leia. Kung hindi na siya masaya, edi umexit na. At least nandun pa rin yung respeto. Magbibigay nyo pa rin sa partners ninyo. Dahil kung magsisimula kayo sa panloloko at kasinungalingan, mas mabigat na pundasyon iyon at mahirap pagkatiwalaan in the future. Pag-iisipan nyo ang bawat isa. Nagawa mo nga yan nung kayo ng girlfriend mo, nung ex mo Ibig sabihin, kaya mo rin gawin sa akin yan. So, ganun ka din, di ba? It's a cycle. And isipin mo din yung future scenario. Isipin mo mabuti. Ano ang magiging itsura ng relasyon niyo ni Joel kung pareho kayong maghiwalay sa partners ninyo? Magiging masaya kaya kayo? Maipaglaban ang isa't isa? Mas magiging matibay ba ang relationship nyo kapag kayo ang nagkatuluyan? Makakayanan ba ng pagkakaibigan ninyo ang pressure ng pagiging magkasintahan? At kung dumating yung araw na may ibang tukso si Joel, paano mo haharapin yun? Knowing kaya nyo palang gumawa ng ganitong bagay sa isa't isa. Always think ahead at wala naman masama dyan na inaaral natin yung possible na mangyayari lalo kung galing tayo sa maling sitwasyon. At kung kayo talaga, darating ang panahon na pareho kayong malaya at walang masasaktan. Pagtatagpuin ulit kayo ng tadhana pag tama na ang lahat. Pero kung ngayon ang tanong, ano ba ang dapat mong gawin? Ang pinakamagandang gawin mo ay lumayo muna para malinawan ang puso at isipan mo. Ang bottom line dito ay ang pagmamahal. Kahit gaano pa ka-passionate yan, dapat may kasamang respeto sa sarili, sa ibang tao, at sa commitment na pinasok mo.
Kung gusto mo ng malinaw na isipan at tahimik na konsensya, pumili ka ng landas na hindi mo ikakahiya sa sarili mo balang araw. Some people come into your life as a lesson, not a destination. Maraming salamat, Leia, sa pag-confess mo kay DJ Main. Kaya naman sa mga nakikinig ngayon, May mga ganito ka bang sitwasyon? Yung ang hirap sagutin, hindi mo alam kung anong gagawin mo, gulong-gulo ka na. Hindi mo makwento sa kaibigan mo or even sa family mo. Pwedeng-pwede mong ipadala yan kay DJ Main. Dito sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Ayan, gusto kong batiin ang ating mga solid ka-vibes na talaga naman nakikinig sa atin anytime, mapaaraw man o mapagabi. Ayun dyan sila Adrian Sabroso, Erwin Cuenco, Gloria Constantino Mesiano, Daniel Yap, Boss Noy, Bernard TV, Zona Rose, Alvin Gabriel Rivera, William Mortel, at sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, nasa biyahe man kayo, nasa bahay man kayo, o nasaan man kayo ngayong oras na ito. Ano man ang inyong pinagkakabalahan, ano man ang trabaho, security guards man yan, vendors, mga team bahay nating ka-vibes. Ang ating mga kapulisan, mga tanod, kayo po ay mag-iingat. At maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong oras na ito. Bukas, abangan nyo ang aking bisita para sa ating main event. Isa siyang inspirasyon para sa mga riders na naghahanap buhay. Turn to a content creator. Paano nga ba siya napunta sa pagiging motovlogger? Samahan niyo akong kilalanin siya bukas. At naniniwala ba kayo na pag kayo ay tinadhana ng ex mo, magkakabalikan at magkakabalikan kayo? Ang ganda ng istorya niya pagdating sa relationship. Kaya alamin din natin yan bukas. Samahan niyo ako tuwing Monday to Friday, 9:30 p.m. to 12 midnight yan. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Maraming salamat UDC, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Fiesta Regame Apple de Apple, Spring Philippines, Zebra Helmets Philippines. Pwede nyo kayo follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, pare-parehas ang ating social media platforms na 92.3 FM Radio Manila. Magkarinigan at magkapilingan. Ulit tayo bukas. Alam ko, nabitin ka. Yan naman gusto ko yung nabibitin ka. Para hinahanap-hanap mo ko, hindi mo ko ipagpapalit sa iba. Gusto ko nagiinit ka. Excited kang marinig ang pangalan ko? Oo, kasama na yung pangalan ko. Siyempre, ang boses ko, yung naririnig mo pala yung boses ko, tumatayo na. Ang balahibo mo, pampagising. Sa gabi mong nag-iisa at malamig. Samahan niyo ako bukas dito pa rin. Same time, same frequency. Kasama ang baby mo sa radyo ang nag-isang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. May taong matagal nang kilala o matagal mo nang kakilala. Pero isang gabi lang, biglang nag-iba ang lahat. Naramdaman mo yung init, yung koneksyon, at yung matinding tanong sa puso. Pwede bang aking ka na lang? Pero sa likod ng lahat ng kilig at init, may katotohanang hindi mo matatakasan na may ibang taong
masasaktan. Kaya kahit gusto mo siyang angkinin, minsan mas matapang ang magparaya kesa magpumilit. Para sa lahat ng nagmamahal sa maling oras at maling pagkakataon, here's Aking Ka na Lang by Morissette.